Yes. Actually, kasama ko ngayon dito yung isa sa mga magre-rent. Yes. Siya talaga ginawa kong taga-video ko. Good morning, Blessing! Good morning, Bye-bye! Bye-bye! Ito naman ang view mula sa sampayan ng ating 2LDK apartment. Good morning, Blessing! My name is Lenny Sensei, a teacher mom investor here in Japan. So ngayong araw na to nga ay meron tayong property tour sa ating potential tenant. Naghahanap nga daw si Ma'am Melody ng mas malaking apartment para kapag pumunta rito ang kanyang mga anak mula sa Pilipinas, meron silang gugulungan. Kaya nga naka-video call pa nga siya sa kanyang pamilya para ipakita tong property. Dahil nga sa wala nga siyang kotse, mabuti na nga lang talaga itong property natin ay katabi lamang ng Eki. Wala pang 10 minuto kapag lalakarin. Sobrang lapit nga rin ito sa pinakamalaking outlet mall dito sa Japan. Ganon din naman ang Costco at ang mga kumbini. Heto nga't nakakatuwa talaga kasi pinapakita niya talaga sa kanyang dalagang nasa Pilipinas kung ano ang itsura ng apartment na to. So hindi ko talaga malaman kung ako nga ba ang nagkakaroon ng apartment tour or siya sa kanyang anak. Pero ito rin talaga yung nakakatuwa sa ginagawa namin ni Mister. Kaya naman kahit na merong kaming Kanri Gaisha, sumasama pa rin ako kapag merong property tour. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon kayang i-explain ni Kanri Gaisha ang apato. Meron kasing mga staff na hindi naman talaga nakatira around the area. Kaya shoganay, hindi rin nila masyadong kabisado. Sa ganitong negosyo kasi, hindi lang naman talaga bahay ang tinitingnan ng mga potential tenant. Mas mahalaga sa kanila yung lokasyon. Kung ano nga ba ang nasa paligid ng magiging apartment nila. Dapat malaman nila kung papaano mapapagaan ng bagong bahay nila ang kanilang magiging bagong buhay. Kaya kung nagnanais ka ring magkaroon ng paupahan dito sa Japan, huwag ka lamang tumingin sa property. Aralin mo rin yung lokasyon. Papaano pumunta from point A to point B. Papaano kapag walang kuruma si tenant, jidensya lang kaya niya. O kaya naman lakad. At aaminin ko, malaking tulong din talaga sa akin na meron akong kuruma at lisensya kasi nalilibot ko talaga yung area. At nakakaya ko na nga rin i-explain kung ano nga bang pagkakayari or pagkakagawa ng materyales na ginamit namin. Halimbawa, dahil nga sa malapit kami sa Eki, papaano na nga lang ba yung ingay na nanggagaling sa tren? Buti na lang, kabisado ko na kung papaano nga ba to ginawa ng aming team. Gumamit kami ng insulator para hindi ganun kalamig kapag taglamig at hindi rin namang ganong kainit kapag tag-init. Mame-minimize din ito yung ingay na nanggagaling sa labas at at the same time yung ingay na pwedeng gawin ni tenant. Dahil sa paupahan, concern talaga ng mga tenants ang temperatura at ang ingay. Ano, may natutunan ka ba sa ating vlog today? Good morning, Blessing! Wow! Tahimik.